Ang ibong ito na may hindi kapani-paniwalang dalawang mahahabang balahibo sa magkabilang maliit na pakpak nito na hindi katimbang sa laki nito pag lumilipad ay tinatawag na standard wing nightjar na matatagpuan sa mga lugar ng Timog Sahara Desert sa Africa at ito ay nocturnal bird. Maniniwala ka ba kung sasabihin na hindi mo naaharapin ang pagsusulat? Salamat sa robot na ito. Gagawa mo na ngayong harapin ang ibang mga gawain nang hindi kailangang harapin ang pagsusulat. Alam mo ba kung bakit ang bupalo ay tinatawag na water buffalo? Ito ay dahil ang water buffalo ay may makapal na balat at hindi nabubuo ang mga gladula ng pawis sa mainit na panahon sa kanilang katawan. Kaya kailangan nilang magbabad sa tubig upang lumamig na kung saan nakuha nila ang kanilang pangalan. Ang water buffalo ay pinaamo ng mga tao noong unang bahagi ng 4,000 taon nang nakalilipas. Sila ay may mga banayad na pag-uugali na may mga maikling binti at malaking kuko na angko para sa pagsasaka na ginagawa silang karaniwan sa maraming bahagi ng Asya. Ito ay Afghanistan sa isang lokal na stall sa gilid ng kalsada. Ang isang binata ay nagbibitak ng parang isang clay disc. Sa loob nito ay may nakakagulat na isang malaking bugkos ng ubas. Maraming nag-aakala na mga ubas na nilalagay sa luwad na lalagyan ay iniihaw. Ngunit hindi iyon ang totoo. Ang dahilan kung bakit nilalagay nila ang mga ubas na ito sa clay box ay para sa preservation. Taon-taon kapag sumasapit ang pag-aani ng ubas, pinaghahalo ng mga magsasaka ang luwad at dayami upang gumawa ng maraming luwad na lalagyan. Pagkatapos ay nilalagay nila sa loob ang piniling sariwang ubas at ibinabaon sa lupa. Ang luwad ay nagsisilbing natural na hadlang na nag-iiwas sa hangin at nagbibigay ng natural na epekto sa pangangalaga. Ang sinaunang paraan ng pag-iingat na ito ay nagpapahintulot sa mga ubas manatiling sariwa ng hanggang 6 na buwan nang hindi nasisira sa taglamig. Ang mga magsasaka ay maaari pa rin magbenta ng mga ubas na ito at sila ay nananatiling makatas at malambot gaya ng una silang mapitas. Ito ay isang testamento ng katalinuhan ng mga tradisyonal na pamamaraan na nagpapatunay na kung minsan ang mga pinakalumang pamamaraan ang pinaka-epektibo. Ang isdang ito ba'y nabibilang sa tubig? Ang mudskipper na ito ay isang isda na naglalakad sa lupa, umaakyat at humihinga pa ng hangin. Ang kakaibang nilalang na ito, ginagamit nito ang kanyang muscular arm na parang pectoral fins para idrag ang sarili sa maputik na lupa. Ngunit kapag kailangan talaga nitong gumalaw, ay pinipitik nito ang kanyang buntot at lumulukso upang takasan ang mga mandaragit o habulin ang biktima tulad ng mga alimango at insekto. Ang mga mata nito na parang nakapatong sa tuktok ng ulo nito tulad ng maliliit na periscope na binibigyan nila ang mudskipper na 360 degree na paningin sa paligid nito. Ngunit paano ito nabubuhay sa tubig? Lumulunok ito ng hangin at iniimbak sa hasang nito at sumisipsipan ng hangin sa pamamagitan ng balat nito. Ang prosesong ito ay nagpapakita ng full table assemble technique kung saan ang molten wax ay ginamit upang punan ang mga slot joints para sa makinis na ibabaw. Ang wax na natunaw at ibinuhos ay sinimot at tiniyak ang perpektong full table na walang putol sa pag-install. Kumakain ng noodles ang lalaking ito nang makita niya itong tiles na kulang ng isang tipak. Kaya tingnan niyo kung anong gagawin niya. Nilagay niya ito ng noodles pagkatapos ay dinikit niya ito sa lugar upang ito'y ganap na tumugma sa hugis ng tiles. Nagdagdag siya ng ilang texture at pagkatapos ay sinimulan niya ang pagpipintas ng noodles na napakadetalyado at pagkatapos ay hinaplosan niya ito ng buhangin para magmukhang mas natural.